Good evening sa bawat isa. Tunay nga na purihin ng Panginoon. Nandito na tayo sa ating second part ng ating seminar. Thank you, Pastor. Ayan. Ating second part ng ating seminar sa gabing ito, ating relationship talk. Yung pamagat ng ating pag-uusapan ngayong gabi ay two broken people don't make one whole marriage, Healing before covenant. Yung last week, pinag-aralan natin yung tinatawag na unhealed people bleed on the one they love. Tinuro natin doon, pinag-usapan natin doon na kung paano yung ating past experiences, our pain from the past, yung trauma, kung paano ito nakaka-affect sa ating relationship when we are not healed. Kapag hindi yun na-process, hindi nagkaroon ng healing sa ating sarili, kung paano ito nakaka-apekto sa ating relationship. So ngayon naman, two broken people don't make one whole marriage. Ibig sabihin nito na yung dalawang broken na tao, minsan ay nagkikreate sila at nagmumultiply pa ng pain. Imbis na makapagtulungan, nagmumultiply pa ng pain at nagiging heavier yung burden rather than na magtulungan, mag-complement, yung marriage hindi siya rescue mission. Hindi siya parang mag-aasawa ka para mabuo ka, hindi. Yung marriage, kapag broken kayo parehas, hindi siya nagiging healthy union. Dahil dapat yung lasting partnership are built on personal healing and growth. As marriage does, yung pagpipix ng past trauma, ng past emotional pain, insecurity, or poor communication habits, dapat yan na-heal dyan. Napoprocess yan para magkaroon ng healing. So, sabi dito, many people believe in a dangerous myth about relationship. Nabanggit natin dati na dapat ma-break natin, kumbaga sabi nga, madibag natin yung myth ng a better half. Wala pong better half kasi dapat pareho kayong whole person na dapat na pinagsasama. They believe na two incomplete people can complete each other. Hindi po yun. Myth lang po yun. Na parang sabi nga ng mga linyahan na ikaw ang kumukumpleto ng buhay ko. Makita lang kita. Buo na ang araw ko. Parang, hindi po ganon. Walang ganon. Hindi po mga pang lang yon, mga pang punchline lang yon, sabi ni Cupwords. Hindi po totoo yon dahil yung brokenness does not produce wholeness. Yung two wounded people do not create healing. Two drowning people cannot save each other. Yung parehong nalulunod, hindi sila makakapag-save kasi pareho nga silang nalulunod. Marriage does not remove brokenness. Marriage reveals it. Yung brokenness natin, kapag nag-asawa tayo, hindi yan gagaling. I-reveal lang lalo yan. I-highlight lang lalo yan. So, if two people enter marriage carrying unresolved pain, insecurity and identity, confusion and relationship becomes battlefield instead of a refuge. Napakaganda nitong mga topic natin kasi makikita natin sa marriage kapag meron kang unresolved pain, yung pagkatao mo, yung identity mo, hindi
mo kilala yung sarili mo, meron kang confusion, meron kang hindi maintindihan sa sarili mo, no? Especially yung kapag ka meron kang past pain, meron kang tinatawag na unmanaged anger. Madali kang mag-burst out. Ang nakakaano pa naman, bakit kapag ka sa asawa mo, mabilis ka magalit, pero sa ibang tao, pasensyoso ka? Naranasan niyo ba yon? No? Pag sa asawa mo, konting pagkakamali lang, galit ka na. Sabi nga ni Boss K kanina, parang inaaway mo na kagad. Pero hindi dapat ganon, no? So, dapat, kung meron kang past pain, dapat mai-process yan. Magkaroon ka ng healing. God designed marriage to multiply strength, not to repair two collapsing lives. No? I-design ng Diyos yung pag-aasawa para ma-multiply. Wholeness must come before union. So bago, kung may binata pa, papasok sa pag-aasawa, dapat bago ka pumasok sa pag-aasawa, kilala mo na yung sarili mo, na-process mo na, ibig sabihin, kumpleto ka na, buo ka na. Sabi sa Genesis 2:18, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper suitable for him." No, yung helper dyan, hindi OFW, hindi domestic helper. No, kasi ang iba pagka-translate sa Tagalog, gagawa ko ng katulong. Parang kasambahay, no? So, hindi po ganon, no? Ibig sabihin katuwang. Makikita natin na si Adan o si Adam, hindi siya broken before Eve arrived. He already had identity, assignment, authority, and relationship with God. Yung identity niya, kung paano siya nilikha ng Diyos. No? Kompleto yung kanyang identity. Naging broken lang naman si Adam nung pumasok na yung kasalanan no. Sa Genesis chapter 3, doon lang siya naging broken. Pero before chapter 3, buo siya, yung identity niya maayos. Nandun sa kanya yung image ng Panginoon. Eve was not created to fix Adam. She was created to partner with Adam. No? So, dapat maunawaan natin yan. Makita natin yan na ang mga kababaihan o si Eve, hindi sila create para i-fix tayo. Or for us to be entertained. Or for us to be fulfilled. No? Dapat nandun na kagad yung fulfillment natin. But they are created or she was created to partner with Adam. No? Sabi nga doon yung partnership nila, yung si Eve, nagiging kalakasan ni Adam. Nagiging katuwang ni Adam. Sa atin, sa ating brokenness, gumawa naman ng solusyon ng Panginoon. Sabi sa Colossians chapter 2, verse 10, "And in Christ you have been brought to fullness." Ibig sabihin dyan na tayo, bilang mananampalataya, sa ating pakikipag-isa kay Kristo, nagiging full tayo uli. Ibinabalik ni Kristo kung ano yung dating design niya sa atin. No? Nire-revive, nire-restore tayo. Only Christ can complete a person. Marriage complements a person. Ibig sabihin, si Kristo lang yung makakapag-kumpleto sa atin, yung marriage, kino-complement lang nito. Mamaya makikita natin yung complement na with E at with I. Point number 1.
empty people create pressure, not peace. Kapag yung daw tao, yung parehas na nagsama, pareho silang empty, pareho silang may past, pain, may karanasan, no, mga abuses, imbis daw na mag-create sila ng kapayapaan, nag-create sila ng pressure. Yung strong marriage is formed when two people, complete individuals, come together to share their lives. No? Yung kapag sila parehong complete, nagsasama sila para i-share yung kanilang buhay. Rather than relying on one another to feel fixed. No? Sa atin, sa Filipino community, sa mga mag-asawa, minsan nakikita natin to. No? Yung isang part, nagre-rely lang dun sa kanyang asawa and vice versa. No, wala tong pinipili na gender. It's either yung lalaki nagre-rely lang dun sa babae o yung babae nagre-rely lang. So kapag ka nagkaroon sila ng tampuhan, makikita natin, even sa balita, no, pinapatay nung mga nakaraan, pinatay nung asawa, yung kanyang asawang babae. Yung asawang babae, pinatay niya yung kanyang asawang lalaki. Di ba? Yung iba nga, sangbang probinsya yon, pinatay niya yung kanyang asawa dahil sa selos, idinamay pa yung mga anak. No? When two empty people create pressure, not peace. Nagiging ganito ang pagsasama nila. Kasi hindi nila maintindihan yung sarili nila eh. Empty sila pareho, nagre-rely lang sila sa isa't isa. When two people enter marriage emotionally empty, they begin to demand from each other what only God can supply. No, parang, alam niyo yon na parang kapag empty, nandun yung pagdududa mo, yung paghihinala mo, nag-e-expect ka ng love na hindi mo maipaliwanag, na hindi mo rin naman alam kung ano pa dapat yung love. Nakakala mo yung love emotion lang, no. It is a decision, katulad ng ating matagal na pinag-aaralan dito. So instead of partnership, the relationship becomes dependency. Nagdi-dependent siya dun sa kanyang asawa, yung kanyang emotional. So instead of peace, there is pressure. Sabi nga, each person silently expect, fix me, heal me, or complete me. No? Dapat hindi ganito. No human being was designed to carry that weight. Hindi natin kayang i-fix yung mga brokenness ng ibang tao. Even our spouse. We cannot heal the abuse na na-experience niya. Pwede natin siyang matulungan, ma-process, but we cannot heal. Hindi rin natin siya mako-complete kapag broken siya. Only God can do that. Ang Diyos lang yung makakapagtanggal niyan, yung makakapag-fix sa'yo sa brokenness mo. Ang makakapagpagaling sa'yo, makakapagpaunawa ng iyong kalagayan. At ang Diyos lang yung makakapagkompleto sa'yo. No human being was designed to carry that weight. Sabi nga sa ating relationship example, kapag insecure ang dalawang tao sa relasyon, pareho silang naghahanap ng validation. Binabalidate. Pareho silang natatakot maiwan. Pareho silang gustong kontrolin ang isa't isa. May mic ba ako? May mic ako. Parang kala ko wala eh. So, ang resulta, hindi partnership ang nangyayari. Nagiging emotional survival ang relasyon. No? So, mapalad tayo bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, dahil itinuturo na sa atin ng Panginoon. Sabi nga, yung sa salita ng Diyos,
itinuturo kung paano tayo magmahal sa ating relasyon, kung paano kung paano tayo lalago bilang isang tao, bilang individual, para maging pagpapala sa ating partner. Marriage does not create problem. It exposes them. Sabi nga ng iba, di ba, yung mga salitang kalye, dati payapa ang buhay ko nung mag-asawa ko, yun, nagsimula nang maging magulo. No? Hindi po, magulo na talaga dati buhay mo. Kaya lang, walang kumokontra. No? Wala lang sumasaway sa'yo. Wala lang nagpapaalala sa'yo. Nung napapaalalahanan ka, dahil nasasaktan ka sa katotohanan, sabihin mo na, nagiging magulo na buhay mo. No, marriage does not create problems. It exposes them. Para itong dalawang empty fuel tanks na sasakyan, empty, mahal ng gasolina ngayon, di ba? Kahit maghilaan sila, dahil wala silang gas parehas, hindi sila uusad. Kasi walang gas Hindi dahil mali yung sasakyan, kundi dahil walang laman ang tangke ng yung gas tank nila. Dahil walang laman yung gas tank nila. So, wholeness is the fuel of relationship. No? Maganda yung relasyon, yung naging resulta, if both of you ay buo, alam niyo yung pundasyon niyo, alam niyo yung relasyon niyo sa Panginoon, alam niyo yung identity niyo, alam niyo at kilala niyo yung sarili niyo. So, two empty people create pressure, not peace. Let's go to point number 2. Broken identity creates relational chaos. No? Individuals should focus on healing from past trauma and develop self-worth before or during a relationship, rather than expecting a partner to act as a therapist or healer. Maganda din naman sa mag-asawa, yung nag-sharing time kayo. Nag-uusap kayo parehas. Maganda din yon. Pero, hindi dapat therapist yung isa. No? Nakakatuwa, no, sa pag-aaral, magkaiba yung wire ng isip ng lalaki at ng babae. Sa babae, pag sila nag-share ng problema, no, may mga babae tayo dito, pwede kayong sumagot kung hindi tama. Pag nag-share ng problema, ang gusto nila ay validation lang. Yung minsan makikinig ka lang. No? Tama po ba? Ang gusto nila pag nag-share sila ng problema, tayong mga lalaki, makinig lang tayo, huwag tayong sumagot. Ang problema sa ating mga lalaki, hindi ganun tayo mag-isip. Ang pagka may nag-share sa atin ng problema, gusto natin ipipix natin kagad. Tama ba yun? Pag may nag-share sa inyo ng problema, gusto nyo i-fix nyo agad. No? So, hindi magkaiba yung kanilang frequency. Magkaiba yung kanilang frequency, hindi magkatugma. Yung gustong isa, makinig ka lang. Yung isa, gusto i-fix kagad. So, sasagot siya. Sasagot na kagad. Gusto niya kagad i-fix yung problema mo. Yung isa, gusto makinig ka lang sa problema ko. Huwag kang makialam dyan, huwag kang mangunang-una, no? Yung isa naman, sige, ipipix na natin kagad dyan, gagawin na natin kagad dyan. Pero yung babae, pag nag-utos, kailangan gawin nyo. Dahil they mean it, gusto nila gawin nyo kagad, ipix nyo kagad yon. Pag sinabi nilang may problema yung gripo, ibig sabihin, ipix mo na kagad yung gripo. Dahil pag hindi natin ginawa yan, makikita natin, sila na yung gumagawa doon sa gripo, ipinifix na nila yung gripo. No? Tayo naman, sige, gagawin ko yan. Pero, kailangan maghintay ng panahon, no? Ba't ba ganun tayo? Magkaiba lagi. So, broken identity creates relational chaos. When a person does not know who they are, they will try to extract identity from the relationship. No? Kapag hindi mo kilala yung sarili mo,
No? Parang naalala ko noon nung sa panganay namin, hindi ko alam kung ano nangyari. Ako yung may gustong kainin. Naghahanap ako naghahanap ako minsan ng prutas na hindi niya season. Nung lately ko na lang sabi sa akin, Pastor, ikaw pala naglihi sa panganay mo. Sabi ko, bakit? Kasi ikaw yung naghahanap na ikaw yung may gustong, pero siya, gusto mong ganito, ayaw niya naman. Basta, wag lang ako maging amoy maanghit. Ayaw niya yon. Pero yung kakain, ako yung naghahanap, ako din yung maselan yung pang-amoy. Bakit ganon? Sabi niya, Pastor, ikaw pala nagli. Bakit ko na-example yon? Because they extract identity from the relationship. Na parang hindi mo maintindihan yung sarili mo. Hindi mo talaga alam yung gusto mo. Pero kapag buo kayo, yung identity nyo maayos, alam nyo yung tatakbuhin nyo bilang mag-asawa. This creates unhealthy expectation. Nag-i-expect kayo ng, minsan hindi na realidad yung ine-expect, no? Parang imposible na. Instead of loving freely, they began controlling, manipulating, or clinging. No? Saan ka galing? Kailangan paglabas mo ng alas 5, 5:30, nasa bahay ka na. Ang trabaho mo, Quiapo, ang uwian mo, Fairview, 30 minutes. Mula Makati pa lang hanggang Cubao, 2 oras na dahil sa traffic. Pero ngayon mabilis na kasi konti na lang yung sasakyan. Dahil sa gasolina siguro. No. So yung gasolina din, yung price din ng gasolina yung nag-solve ng traffic. No? So identity confusion produces relational instability. Kapag ka-confuse ka sa identity mo, minsan sasabihin mo pa, mali yung napangasawa ko eh. No? Hindi ka nasa maling tao. Nasa tamang tao ka. Mali lang yung pagkakilala mo sa sarili mo. No? Sasabihin ng iba, naninisi pa eh, no? Yung iba naman, parang, pinikot lang kasi ako niyan. No? Wala pong ganon. Nasa tamang tao po kayo. Tama yung partnership nyo, tama. Kaya lang, mali lang po yung pagkakilala mo sa sarili mo. Kaya maganda na makita natin yung identity natin, no? Ang magandang pagtingin sa ating sarili, sa ating identity, through the lens of the Bible, through the lens of the Word of God. Ano ba yung sinasabi sa atin ng Biblia? Yung Bible, kanina pinag-usapan yung Bible sa business talk, yung Bible, di lamang ito nagtuturo ng kaligtasan. Actually, yung kaligtasan sa Biblia, ang Panginoon Kristo, He did not die to save us. Sabi mo ba, Pastor, mukhang ano yan, mukhang mali yan. Christ died to redeem us. Salvation is a free gift. It is a result of our relationship to God. Yung iba tumatanggap lang sa Panginoon bilang tagapagligtas eh. Hindi nila tinatanggap ang Panginoon bilang kanilang Panginoon. Hindi nila tinatanggap si Kristo bilang kanilang hari. Hindi nila tinatanggap si Yesu Kristo bilang kanilang Panginoon. Tinatanggap lang nila si Yesu Kristo bilang tagapagligtas. Kaya ayaw nilang lumago sa buhay pananampalataya. Ayaw nilang nadidisiplina sila ng Biblia. Kapag binabasahan sila ng salita ng Diyos, ayaw nilang tanggapin yon. But when you accept Christ as your personal Lord and King, hindi ka mamimili ng salita sa Biblia para sundin. Magpapasakop ka sa kaharian ng Diyos. Magpapasakop ka dun sa rules, sa law, sa batas ng kingdom. Magpapasakop ka, and then the benefits of it is the free gift of salvation. Dahil mamamayan ka ng langit, ililigtas ka. Hindi po tayo iniligtas hindi po si Kristo namatay para iligtas lang tayo. Namatay si Kristo para i-redeem tayo.
i-restore yung original design mo sa Panginoon. Na maibalik sa iyo yung image ng Diyos na nawala nung magkasala si Eva at Adan. Si Adan at Eva. Gustong i-restore ng Diyos yan sa iyo. Gustong i-restore ni Kristo yan sa atin. Dahil namatay yung image na yan. Sabi nga ni Pastor Ronald, kaya hindi tayo nag-i-struggle sa kasalanan kasi yung promotor ng kasalanan, barkada natin. Tropa natin eh. Bakit hindi ako nag-struggle? Bakit hindi ko naramdaman yung mga temptation na yan? Paano mararamdaman yung temptation na yan? Lagi kang nandyan. Mabilis ka mag-give in. Sanay ka na. Di ba? Pero kapag ka ikaw ay gustong mamuhay sa kabutihan, gusto mong mamuhay ng matuwid, maging mabungang mananampalataya, bilang matagumpay na mananampalataya, hihilain ka ni Satanas. Wala ka ng pag-asa. No? Wala ka ng pag-asa. Walang enjoyment dyan sa pagpapasakop sa kingdom ng Diyos. Hindi ka na makakapagsinungaling. Like ang magsasabi ng totoo. No? Hindi ka na makakapangupit sa misis mo. No, ganon. Pero kapag gusto mo nang magpatuloy, tinitira tayo ni Taning. Lalo tayong tinitempt. That's why, kapag nagdedwell tayo sa Biblia, nagbabasa tayo ng Biblia, ipinapakita ng Diyos yung ating identity kung sino tayo. Nauunawaan natin yung pagmamahal ni Kristo na nagtuturo ito sa atin upang mas ma-develop ang ating pagkatao. In Genesis, sabi dyan, 1:27, so God created mankind in His own image. Yung identity na yan ang layunin ng ating Panginoong Kristo na imabalik yan. Anong sabi nga doon sa John 3:3? You must be born again. Ang ibig sabihin yan, ma-restore. Isilang ka muli, i-restore uli sa'yo yung imahe ng Diyos. Your identity begins with God, not with marriage. Yes, no? Sa mga kalalakihan nung ikasal kayo, sino yung mga kinasal na? Ano yung unang tinanggal nyo sa inyong asawa? Walang wholesome tayo rito. Ano yung unang tinanggal nyo? Apelyido. Yung iba kasi kung ano-ano agad iisipin no? Tinanggal, ano nga unang tinanggal ko? Yung damit ba o yung ano? Hindi po yun. Apelyido, kasi pinapalit mo yung apelyido mo. Di ba? Pero sa bagong family code ngayon, pwedeng idugtong na lang yung apelyido mo. Hindi mo na kailangan idugtong yung... hindi mo na kailangan tanggalin. No? So, your identity begins with God, not with marriage. Okay? Nagiging si Mrs. ganto ka, nagiging si Mr. ganto ka, pero hindi yung identity mo. Name mo lang yon. Yung identity mo, yung pagkatao mo, nagsisimula yan sa Diyos. Sabi nga sa ating relationship example, kapag hindi sigurado ang isang tao sa sarili niya, kailangan niya palaging marinig na mahal siya. No? Kailangan niya ng constant reassurance. Ikaw lang mahal ko, huwag ka mag-alala. Hindi kita pagpapalit. No? Yung sa salita pa lang na yun na ikaw lang mahal ko, hindi kita pagpapalit, may problema na no? Kasi parang merong parang silent message na may kapalit ka na. Ikaw lang mahal ko, hindi kita pagpapalit. No? Parang... no? Yung iba nakakross yung daliri. Ikaw lang mahal ko, nakaganon sa likod. Pero nakakross yung daliri. No? Ang hirap no?
So, madali siya magselos. Di ba? Katulad nung preaching ni Pastor Vince nung Sunday, pagtingin mo sa salamin, gandang-ganda ka sa sarili mo. Pagtalikod mo, nakalimutan mo na. Nakalimutan mo na yung itsura mo. So parang, hindi dahil masama yung partner, kundi dahil hindi pa buo ang pagkakilanlan mo sa sarili mo. O pagkakilanlan niya sa sarili niya. Parang ganito yan, yung tinatawag na misplaced product. Yung cellphone, ginawa para communication. Telepono, cellphone, ginawa para communication. Pero pag ginamit mo itong martilyo, no? Wala kang makitang martilyo, no? Halimbawa, itong iPad na to, binigay sa akin ni Pastor Vince, makita ni Pastor Vince, pinampupukpok ko. Masasaktan si Pastor Vince eh. Pastor! Iningatan ko yan ng mahabang panahon. Tapos pampupukpok lang, misplaced product, no? Ganito rin ang yung relasyon. Kung gagamitin mo ang partner mo para maging source ng identity, no, masisira lang yung relasyon nyo. Only the Creator defines identity. That's why broken identity creates relational chaos kapag broken ang identity. Point number 3. Marriage multiplies what is already inside you. Yung marriage para siyang amplifier. It amplifies a person's character, habits, emotional state, rather than a catalyst for change. No. Iba't iba yung naalala ko noon ng mga, siguro yung mga kaidaran ko or mas matanda pa sa akin. Pag tinatanong ko sila noon bakit nag-asawa, yung iba kasi mahigpit yung magulang para makalaya agad sa tahanan. The only way para makaalis ka sa tahanan noon is mag-asawa. Kaya yung iba pag mahigpit yung magulang, yung parents, no, may mga kakilala kayong ganon, no? Kaya uso yung tanan nung panahon ngayon. Yung panahon na yon, uso yung tanan. Nakakatuwa pa naman yung mga bahay noon, di ba? Yung may silong. May silong yung bahay, may poste, tapos may silong, bintana. Hindi katulad ngayon, parang flat na eh, bungalow style. Noon, uso yung tanan. Oo. Sa bintana, tapon yung bag, and then, ngayon hindi na ganon, no? Ang uso ngayon, live-in na kagad. Nagsasama na kagad. Wala na yung tanan. Bakit ko sinabi yon? Kasi parang minumultiply. No, gustong umalis, makatakas ng isang tao doon sa kanilang tahanan para nag-aasawa na lang. Kahit minsan, hindi pa talaga sila ready. Kung minsan, hindi pa siya handa para mag-asawa, kaya lang napipilitan siya mag-asawa, makisama. And sometimes, meron namang nagtatagumpay, pero mas marami yung hindi nagtatagumpay sa pagsasama. Marriage multiplies what is already inside. No? Marriage is not a healer. Hindi nagpapagaling yung marriage. Marriage is an amplifier. Whatever is inside you will be multiplied. If you bring peace, peace grows. If you bring insecurity, insecurity multiplies. Dapat yan provides chaos. Parang nagiging chaotic yung pagsasama. Mabuti nga ngayon, meron ng mga batas na BAUSI, no, violence against women. Nung panahon noon, wala pa, kaya yung ibang mga babae, nung pinangakuan ng star ng mga lalaki, susungkitin ko yung mga star at buwan. No? Totoo, kasi pag kinabukasan, kala mo nakasunglass yung mga babae. No? Parehong maitim yung sa may mata, binablock ayan pala. O kaya naman, minsan,
Na black ayan ng mata yung babae, pero yung lalaki naman nakabenda yung katawan, yung kamay, no? May benda, no? Sabi sa iyo, wag mo mong papatulan eh. No? Nakabenda tuloy yung lalaki. So if you bring insecurity, insecurity multiplies, no? Pasensya na po sa mga nanonood. Siguro nagtatawa yung mga nanonood. Sabi sa Luke, chapter 6, verse 45, sa NIV, "For the mouth speaks what the heart is full of." Relationship reveals the heart. A person's word reflect their inner character. Sabi nga, kung ano yung laman ng puso mo, lumalabas yan. No? Ano yung kanta na yun? Yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. No? Kung ano yung nasa puso natin, lumalabas yan sa pagsasalita. Di ba? Kaya nga minsan pag nagugulat no? Kung ano-ano yung nasasabi pag nagugulat. Kasi minsan yung nasa puso niya. No? Kung halimbawa nasa puso mo yung kotse mo, pag nagugulat, ay kotse. No? So, ganon. It suggests that what is stored in the heart, whether good or evil, will inevitably overflow in speech. At mapapansin natin yan kung ano yung nasa puso. Parang ano yan parang treasure din yan. Kung nasan yung kayamanan mo, nandun yung puso mo. Kung ano yung pinapahalagahan mo, nandun din yung puso mo. Kasi it matters to you Ganun din kung ano yung nasa puso mo, lumalabas din yan sa pananalita natin. Sabi niya sa relationship example natin, kung ang puso mo ay puno ng galit, lalabas ito sa pag-aaway, sa paninisi, sa pagsigaw. Sa psychology, pinag-aaralan ko, pag yung mag-asawa, bakit sila nagsisigawan? Bakit nagsisigawan yung mag-asawa pag nag-aaway? Samantalang minsan nasa magkaharap lang naman sila, no? Sisigawin ba, I hate you. Sabi naman lang, I hate you more. Parang ganon, no? Kasi yung puso niya parang nagko-cover na. Tapos yung isip niya parang nadidistort na, hindi niya na naiintindihan yung sinasabi. Ang lumalabas na lang dahil yung puso na sasara doon, gusto lumabas na lang yung galit na lang. So hindi niya na naririnig yung kabilang panig. Sabi sa pag-aaral ng mga psychologists, ganun daw. So, lumalabas yan, pag-aaway, sa paninisi, sa pagsigaw. Pero kapag ang puso mo ay puno ng kapayapaan, lalabas ito sa pasensya, sa pag-unawa, sa pagrespeto. So kapag ang pag-aasawa, ganito siya, no? Parang microphone amplifier. Kapag gumamit, itong mic, no? May nakakabit sa amplifier, hindi naman ito binabago yung sinasabi ko Kung ano yung sinasabi ko, yun pa rin. Kaya lang, pinalalakas nito kung ano yung sinasabi ko. Para marinig ng lahat, marinig ng mga nanonood. Ganito yung marriage. Hindi nito binabago yung puso. Pinalalakas lang nito kung ano yung nasa loob ng puso natin. No? So marriage multiplies what is already inside you. So kapag nag-asawa kayo, tingnan natin, no? Minsan upo muna sandali. Ano nga ba yung aming Ano nga ba yung aking pagkakilanlan? Ano nga ba yung aking naiko-contribute sa amin bilang mag-asawa? Not in terms of material, no? But in terms of your growth. Ano nga ba yung nai-contribute ko? Lumalago ba kami parehas mag-asawa? Na-amplify ko ba yung aming personality? Napapalago ko ba yung aming relasyon sa isa't isa? Napapalago ko ba yung aming relasyon sa Panginoon? Nai-encourage ko ba siya? Nagiging totoo ba yung salita ng Diyos sa akin?
o nadi-discourage lang siya. Lalo lang na-amplify yung kanyang doubt sa spirituality. No? Or na-amplify ko yung kanyang trust, yung kanyang spiritual life. So, maganda din minsan na tanungin natin yan. Point number 4, healing before marriage prevent future damage. No? Yun yung paggaling. Inom muna ako. Ikinukonsider ito ng mga professionals, healing before marriage is essential to prevent future relationship damage. Yung unresolved trauma, insecurities, and past heartbreaks, dinidescribe ito as baggage na kung minsan nagiging poison, stressful, or destroys any new union. No. Lalo na kung kapitbahay niya lang o kapitbahay niyo lang si ex niya. Bakit ka doon lagi bumibili ng ng grocery? Siguro gusto mo makita yung ex mo. Kaya, wala namang ibang tindahan. Doon lang talaga sa ex niya yung tindahan, di ba? Galit na galit ka. So, this considers as baggage. No? That's why, kapag yung healing process mo, before marriage, napiprevent ito yung future damage. Unhealed wounds cause individual to project past pain, trust issues, anger onto their current partners who didn't cause them. This often leads to punishing the present partner for the actions of a past one. No? Pinapunish mo yung wala naman siyang kasalanan. No? Parang ako minsan, ganito. Nagdadrive kami mag-asawa. Nagdadrive ako, pasahero lang pala siya. Paakyat kami ng Payatas. Sa may Litex, merong, kung napadaan na kayo doon, from Montalban, Litex Road, meron doon zigzag. Pagkahapon, may isang traffic na doon, maraming truck. Yung mga nakamotor sumasalubong, yung mga pababa, paakyat ako. Di siyempre pag paakyat ka, mas hirap. May sumasalubong. Ang nangyayari, yung sumalubong na nakamotor, lumampas na. Yung papasalubong, minsan yun yung napagdidiskitahan ko sa salubungin ko. No? Sabi niya sa akin, hindi naman yan yung may gawasin, sumalubong kanina nabitin ka. Nandun na nakaalis ka, ba't yan ang pagdidiskitahan mo? Ay ko, nga sometimes sa relationship ganun. No? Pero mapalad kaming dalawa eh. Ako yung first boyfriend niya. Ako din yung first ex-boyfriend niya. Kasi naging mag-asawa na kami. No? Ganun din naman siya. No? Second girlfriend ko siya. Pangalawang ex-girlfriend ko din siya. Oo. Kaya, mapalad kami parehas. Kasi yung ex-girlfriend ko, walang tindahan. Kaya lang, mag-asawa na kami, dahil nagugupit yun ang tagugupit sa akin. Kaya siguro, hindi, joke lang. Oo, papunta talaga yun doon, no? So, ibig sabihin, yung mga unhealed wounds natin, kapag meron tayong unhealed wounds from the past, katulad ng pinag-uusapan natin nung nakaraan, yung nai-act out mo, yung, halimbawa, mag-asawa na kayo, pero may past trauma ka, halimbawa, yung kung paano mo nakita yung parents mo, kung paano nag-aaway. Kung minsan gusto mong umiwas doon, pero ang nangyari, gusto mong umiwas, napupunta ka doon. Pero kung kapag healed ka na, alam mo na yung identity mo, conscious ka na hindi mo na uulitin yung ganon. Kung paano yung parents mo or yung kapatid mo, kung paano sila nagsama, hindi mo na mauulit yon kasi maayos ka na, healed ka na, no? One of the greatest gifts that you can give to your future spouse is a healed heart. Yung magaling na puso.
Healing protects the relationship, unhealed trauma sabotages it. Kapag ka isinuko natin ang ating puso sa Panginoon, si Kristo yung naghahari, kapag nag-asawa na tayo, Panginoon din naman eh. Yung hari din naman ang mag-a-arrange sa atin, ang mag-aayos ng ating pagsasama. Healing helps clear emotional fog, allowing a person to recognize red flags and pick better partners. No? It helps individuals understand their own triggers, reducing the likelihood of reacting out of past trauma. Parang investing din, di ba? Nare-recognize mo na yung mga red flags. O easy money, matitriple ang money mo. So, scam na yon. So, ganun din, no? Kapag healed na tayo, nare-recognize natin. Halimbawa, kung mag-aasawa ka pa lang, alam mo na hindi para sa akin ang babaeng ito. O hindi para sa akin ang lalaking ito. Kasi yung target. Ngayon, mag-asawa na kayo, ibig sabihin, nare-recognize nyo na yung mga red flags. Yung mga, ito, posible namin itong pag-awayan, kailangan mapag-usapan na namin. Ito, possible mag-cause ng problem namin bilang mag-asawa. So, kailangan maging honest kami sa isa't isa. Yung mga ganon. Dahil healed na kayo. So, sabi dyan, unhealed trauma sabotages it. So, kung healed ka na, it protects your relationship. Sa Psalms 147 verse 3, sabi dyan, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. God is our healer of the heart. Ang Panginoon naman natin ay very compassionate healer. He mends emotional, physical, and spiritual pain, offering comfort and restoration to those suffering from grief, trauma, or brokenness. God did not only heals us, but also restores us. Kaya kung mapapansin niyo yung ministry ng Panginoon Kristo, karamihan doon yung eksena, nagpapagaling siya. Pinapagaling niya yung mga pilay, yung mga lumpo, yung pipi, nakakapagsalita na uli, yung mga bulag, nakakita na why. Gusto niyang ipakita yung identity, yung image ng Diyos kung paano niya tayo ginawa. Ngayon sasabihin natin, Pastor, bakit wala ng mga gumagaling ngayon through prayer? Di katulad nung kay Pablo, iwagayway lang yung panyo. Ang daming gumagaling. Ano ba importante? Yung healing ng physical o yung spiritual healing? What's inside? Kasi doon sa Biblia, yung mga pinagaling ng Panginoon, katulad nung 10 kitongin, ilan ang bumalik? Isa lang yung bumalik. Nung ipako ang Panginoon sa krus, yung mga pinagaling niya yun din yung sumisigaw, ipako siya sa krus. No? Pero ngayon, pinapagaling, mayroon din naman talaga na hindi naman pa rin nawawala, no? Yung pagpapagaling niya doon sa mga physical na karamdaman. And si Pastor Beans, naranasan niya yun, no? Sabi niya sa testimony, hindi lang tinanggal yung kanyang rheumatic heart, hindi lang tinanggal ng Panginoon, kundi binago talaga ng Panginoon yung kanyang puso. No? Sa Japan, meron silang tinatawag na art of restoration. Ito yung tinatawag na, nababasa niyo ba? Kitsugi. No? The Japanese art of repairing broken pottery. Yung pang-restore nila diyan, yung parang glue, nilalagyan nila ito ng gold dust. Galing no? Hindi niya hinahide yung brokenness. Ini-emphasize niya yung brokenness. May gold line. Tawag nila diyan ay kitsugi. Sa Psalms 147 verse 3, ganyan din yung layunin ng Panginoon. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Gustong ipakita, no? Sa atin, totoo kinakalimutan ng Diyos yung ating kasalanan. Pero sa atin, maganda din yun natatandaan natin nang sa ganun malaman natin kung saan tayo bumagsak.
Kung halimbawa ako dati hindi ako faithful, kailangan lagi kong maalala na hindi ako faithful dati. So that I will become more faithful. Nagpapaalala sa akin yun eh. Parang kung bumagsak ako sa hagdan na to, kailangan maalala ko tong hagdan na to na dito ako natapilok. So that pagbaba ko sa hagdan na yan, mag-iingat ako para hindi ako matapilok. No? Pinapakita ng kitsugi yung brokenness natin. Pero syempre, yung healed na nare-restore tayo. Healing before marriage prevents future damage. Di ba? Ang ganda. Sabi nga sa ating relationship example, kapag yung isang tao ay nag-heal muna bago pumasok sa relasyon, hindi siya madaling magalit. Hindi siya madaling magduda. Hindi rin siya madaling masaktan. Mas nagiging stable ang relasyon. Kapag ka yung napaka-importante kasi nung trust eh. Kapag ka tiwala kayo sa isa't isa, napaka-importante nun. At nagkakaroon lang yan ng trust kapag healed, kapag yung identity mo buo na. Buo na yung... Parang ano yan eh, parang, yan nga, yung pundasyon, yung sa building, sabi nga ni Boss K kanina, mas magastos yung pundasyon. Totoo yun, kapag ka nagpatayo kayo, sino nagpatayo na ng bahay? Yung magpapatayo pa lang ng bahay, napakahalaga ng pundasyon. Lalo kung pang magpatayo kayo ng building, sa building, pag nagpatayo kayo ng building, halimbawa, magpapatayo kayo ng 6 na palapag, at least 2 palapag, no? Yung lalim ng pundasyon. Kaya magpapansin kayo, pag dumaan kayo sa Ortigas, no? Sa Ortigas, yung kanto doon, yung sa tabi ng dati, may hukay yun, napakalalim. Di ba? Pagka galing kayo ng, dati sa may tabi yun ng SEC, pagpapunta kayo sa PUEA, yung kanto doon. Opo. Oo, grabe ang... Hindi yun natuloy eh, kasi hindi maintindihan nung mga taga Green Hills. I don't know kung ano. Basta hindi yun natuloy. Nakatiwangwang yun doon. Tapos pag nasa overpass ka, makikita mo doon. Oh. Ang dami ng puno sa ilalim. Ang dami ng tumubo. Kasi hindi natuloy. Pag nagpatayo ka ng building, ganun yun, napakalalim. That's why yung mga building na matataas, ilan din yung basement nila. No? Napapansin ninyo, yung mga building na matataas, napakagastos. Kapag ang relasyon, mababaw yung kanyang pundasyon, mahina yung relasyon na yun. Relationship is like a house foundation. Malalim. Sabi nga, ang Panginoong Kristo, nagbigay siya ng example nun. Yung yung matalino, the wise and the foolish builder. Yung wise builder, tinayo niya sa bato. Yung foolish builder, tinayo niya doon sa buhanginan. Dumating yung bagyo, yung nagtayo ng bahay sa may bato, hindi na wash out, yung sa buhangin na wash out. The same with the relationship. And our foundation, yung pinakamalalim na relasyon, ay ang ating Panginoong Kristo. He is our foundation. Maraming tao gusto marriage, kahit walang emotional foundation. So, pag dumating yung bagyo, yung problema, bagsak ang relasyon, maghiwalay na tayo. No? That's why hindi natin tinuturo yung divorce. Kasi, no, kailangan natin yung ituro yung mas malalim na pundasyon. That's why, para maging stronger yung relationship. Kaya napaka-importante ng healing before marriage para ma-prevent yung future damage.
Kasi yung iba pagka nag-asawa, no yun nga, yung mga reason kung bakit kailangan lang mag-asawa, para lang umalis sa pamilya, yung iba naman, nabulagan lang, na-in-love lang, kasi gusto niya yung itsura, gusto niya yung figure ng yung tao. Pero kasi all through the years, nagbabago yung figure nagbabago yung itsura. Pero kung yung damdamin natin, buo na, healed na, ano man yung mangyari. Ako dati, 8 packs ab ako 8 ba o 6 lang? Binilang Ngayon buo na siya. 1 big pack na lang siya. Di ba? Nagbabago talaga Dati 45 lang ako, kilos. Ngayon times 2. So nagbabago. So kapag hindi siya healed, masisira yung relationship. That's why, point number 5, God completes you so marriage can complement you. No? Complement dito na sinasabi, makikita niyo yan, baka sabihin niyo wrong spelling. Complement with the letter E, ibig sabihin niyan ay refers to something that completes or enhance or makes perfect when added to something else. Why the complement with an I, yung complement, imbis na PLI, ibig sabihin doon, it refers to praise, admiration, or polite expression of approval. So yung sinasabi dito na God completes you so marriage can complement you, nagiging complete din yan. So marriage can complete you also. True fulfillment comes from finding completeness in God first. Kaya sabi ko nina, di ba, yung pundasyon niya. Allowing marriage to act as a partnership of two whole individuals who complement rather than complete one another. Kompleto na sila parehas kaysa magkukompleto pa lang. It reduces dependency, prevents placing undue pressure on spouse to fill emotional voids, and fosters a healthy, supportive union. Ito yung isa sa pinaka nami-misunderstand about marriage. You complete me. You complete me. Pag pinakilala mo yung asawa mo, ito pala yung aking better half. Ibig sabihin, hindi complete yung asawa mo. Kasi better half. Ano yun, manananggal? Better half. No? You complete me. This may be a sound romantic. No? Parang romantiko siya. Pero mali. And also biblically wrong. Only Christ completes you. Marriage complements you. Sabi niya, Christ completes you, marriage complements you. Marriage is designed for companionship and mutual support. A helpmeet where two people enhance each other, strengths and support their weaknesses. Kung ako mahina sa math, natutulungan ako ng asawa ko sa math. Parang ganun lang yun. No? I mean, sa pagdidesisyon, for example, may mga lalaki na mahina magdesisyon. May mga babae na magaling magdesisyon. By the way, sa Biblia, pinipraise ng Biblia yung mga babae na magagaling. Sa Proverbs, pinapurihan ng Biblia yung mga babae. Yung mga babae, hindi lang sila sa bahay. Tinutulungan lang kanilang asawa. Nagninegosyo din sila. Matagumpay din sila. Ibig sabihin,
nagtutulungan. No? It doesn't matter kung sino yung nagpo-produce ng malaking pie sa lamesa. It doesn't matter. What matter is they complement each other. Sa Colossians chapter 2 verse 10 uli, and in Christ you have been brought to fullness. Sabi diyan. Tayo mananampalataya, spiritually complete. Lack nothing because they share in the divine nature and authority of Jesus, who is the head over all power. Sabi nga doon, kumpleto na tayo. Kung babasahin pa natin yan from verse 8, sabi doon, maging matatag kayo para hindi kayo madala ng anumang mga katuruan. Kung minsan kasi sa buhay relationship, di ba? Kung ano-ano minsan yung naipapayo sa atin, pero ang Biblia, diretso yung payo niya. Sabi diyan, kumpleto na tayo, binuo tayo dahil sa ating relasyon kay Kristo. Kapag buo ka, fullness comes from Christ. Kapag buo ka, sabi sa relationship example, hindi mo hinahanap ang worth mo sa partner mo. Hindi ka umaasa na siya ang magpapasya sa buhay mo. Maaring tulungan ka niya magpasya, pero bibigyan ka niya ng idea, ikaw pa rin magpapasya. Hindi ka natatakot mawala siya. Dahil ang pundasyon mo ay Diyos. Nagiging matatag ka. Parang ganito yan. Dalawang bilog. No? Two complete circles. It complements each other. Pero kapag dalawang bilog lang, dalawang kalahating bilog, hindi siya maayos na shape. Hindi maayos yung hugis. Or madaling masira. Pero kapag dalawang buo, no, nagko-complement, magkatabi, mas matibay yung structure niya. Two halves create dependency, two wholes create partnership. God completes you, so marriage can complement you. So ito yung mga key truth. Marriage cannot fix broken identity. Uy, lampas na pala ako. Parang nag-i-enjoy lang tayo. No? Lampas na pala ako sa oras. Sorry. Tapos na po. Marriage cannot fix broken identity. Only God can. When two whole people unite, marriage becomes stronger, safer, and healthier. Yeah. So, let's declare this. Oh, sorry. Pinipicturean pa. Okay na po. Let's declare this. Sabay-sabay natin, basahin. 1, 2, 3, go. I declare that my identity is secure in Christ. I will not look to complete me. God is healing my heart and restoring my identity. I will enter relationship from wholeness, not brokenness. My future marriage will be built on truth, healing, and purpose. In Jesus' name, Amen. Thank you and God bless. I hope may natutunan.